Sa pagsisimula, maraming kinuhang mga gwardya, mga shooting guard itong si Coach Steve Kerr dahil gusto niya na ito'y maging high volume shooting na kupunan. Sa pagsisimula ay okay naman dahil yung kanilang mga gwardya ay nakakapasok ng mga tres. Subalit kung hindi, doon na sila nag-i-struggle. Ngayon mga idol, sa pagdating ni Jimmy Butler sa Golden State Warriors ay ginawa niyang balanse itong kanyang bagong team. Kung titingnan sa datos na ito, ang free throw attempts ng Golden State Warriors sa unang 51 games, sila'y nasa ika-27th na ranking. Ngayon, ika-9 na sila base sa kanilang huling 11 mga laban. Sa free throw made naman, 30th rank sila sa first 51 games. Ngayon, ikatlong ranking na sila. Sa free throw percentage naman, 38 sila sa kanilang unang 51 games. Ngayon, sa kanilang huling 11 mga laban, number 1 na sila. Nangunguna, mataas ang kanilang shooting percentage. Ibig sabihin nun ay majority ng kanilang mga free throw ay kanilang naipupukol. Nagkaroon ng malaking impact si Jimmy Butler dyan dahil sa kanyang kakayahan na makadraw ng foul at mas umaatake siya sa loob na siyang makapagbibigay naman ng oportunidad sa mga kalaban na siya ibantayan. At dahil sa kanyang experience, napaka-basic lamang sa kanya na kunan ng foul ang nagbabantay sa kanya. Kaya nga sa mga sinasabi ko sa ating mga nagdang balita ay naging balanse na itong Golden State Warriors dahil kay Jimmy Butler. Eto na ang mga laban mga idol na pwede niyong pagpilian. Marami dyan Itong Pistons laban sa Pelicans, Pacers laban sa Wolves. Pero heto talaga, itong Warriors laban sa Nuggets at ang Lakers laban sa Spurs. Matinding laban to, alam nyo na kung ano ang gagawin. Sa mga gustong sumubok dyan, pipili ka lang dyan. Kung nanalo yung pinili mo, syempre panalo ka, jackpot ka. Ang link ay nasa comment section lang. Sa mga komunikasyon sa abilidad ni Julius Randle, kung kanya bang matutulungan itong Minnesota, kung ito ba'y kanyang mabubuhat, gayong napakalaki ang iniwang responsibilidad ni Karl Anthony Towns sa team na ito. Nung siya'y dumating sa Minnesota ay hindi nga naging malinaw kung ano ba talaga ang kanyang totoong maibibigay. Hindi consistent ang kanyang mga numero at meron siyang mga injury. Sa kabilang banda ay marami namang mga labang na ipapanalo si Karl Anthony Towns sa Knicks at malalaking numero ang kanyang naibibigay. Sa ngayon kahit na hindi man ganon kataas ang kanilang standing nitong Minnesota katulad ng Knicks, sa ngayon mga idol maganda naman ang kanilang momentum dahil sila'y nanalo na ng 8 magkasunod na mga laban. Mayroon silang 8-game winning streak sa ngayon mga idol at 13-0 naman sa kanilang huling 13 mga laban kung si Randle ay naglalaro. Malaki ang pagkakaiba sa ngayon ng kanilang standing sa Knicks. Ang Knicks ay 42 wins and 24 losses, nasa ika-3 posisyon. Samantalang ang Minnesota nasa ika-7, 40 wins and 29 losses. Hindi masyadong nagkakalayo, pero alam natin na stuck kasi itong Western Conference kumpara sa Eastern Conference. Pero kung mapapansin nyo, itong record ng Rockets, Nuggets, Grizzlies, Lakers ay dikitan lamang. Kaunting panalo, kaunting talo dyan ay malaki ang magbabago dyan. Kaya totally itong Minnesota ay mayroon pa rin tsansang makapunta sa itaas o makaiwas man lang sa play-in tournament. Gayon pa man, maski ako man mga idol, ay dito ako sumusuporta sa Minnesota sapagkat itong Knicks kasi ay hindi ko gusto yung pamamalakad ni Coach Tom Thibodeau sa kanyang mga malalarong binibigyan niya ng mabigat na minuto. Dito sa Minnesota, tiwala akong malayo ang kanilang mararating kung sila'y makakapasok lang sa playoff.